naming makapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan sa iniluwal ng mahal na ina. Ipalasap mo sa amin ang kanyang pagdalangin sa pamagitan ng iyong anak na isinilang niya para sa amin, upang kami mabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang magandang panalangin maririnig natin ay ginamit ng mga pari sa templo sa pagbabasbas sa mga tao sa pagwawakas ng mga ritual na panrelihiyon. Tunay itong angkop ngayong nagsisimula tayo ng bagong taon kasabay ng pagdiriwang din natin sa araw ng kapayapaang pandaigdig. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbibitisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon, naway kahabagang kanya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbibindisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ikalawang pagbasa, si Jesucristo ang tampok sa plano ng Diyos. Naparito siya sa atin sa pamamagitan ni Maria ang kabanal-banalan. Sa pamamagitan niya, ang plano ng Diyos ay natupad sa takdang panahon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Kaya hindi ka naalipin kundi anak, sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Nung dati mga propeta, ngayon na may anak niya ang sugo ng Diyos na Ama. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sila Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinalaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito at nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinabalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng ikawalong araw, ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus. Ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Sige, maligayang Pasko sa inyong lahat at maligong bagong taon. Happy New Year! Matiin ang mga katabi, salamat sa Diyos at ikaw ay buhay pa. Sige, kumusta ang inyong New Year? Yung iba sa atin ay nakasuot ng color of the year. Anong color of the year ngayon? Mocha, brown, mocha, no? Ata. Anong year ngayon? Year of the snake. Okay.
Maraming ahas ngayon. Mga kapatid, no? New Year naman, maraming ipinagbabawal. Marami tayong mga pamahiin. Pagbabawal sa paputok, bawal daw naligo ba kayo? Kasi daw, pag naligo ka, mawawala ang swerte. Mawawala ang swerte sa katabi. Pero bakit ganon? Kapag ipinagbabawal daw, ay mas lalo pang ginagawa. Bawal magsinungaling, bawal mangupya, bawal malate, bawal mag-absent, bawal pa mag-boyfriend o mag-girlfriend, bawal magmura, bawal magpaputok. No? So ang daming bawal, bakit marami pa rin ang gumagawa? Bagong taon, bagong pag-asa. May New Year's resolution na kayo? May na-receive akong text, sabi, ito ang aking New Year's resolution. Number 1, di na ako mangangako, promise. Galing na. Pangalawa, di na ako mag-i-English, never again. Sabi pa niya, di na ako magsusugal, pustahan tayo. Saka yung last, sabi niya, di na ako magsasalita ng tapos, period. May New Year's resolution na kayo? Mga kapatid, sabi ko kanina, no, na sa ating mga Pilipino, napakaraming pamahiin. Kaya nga, ito yung sinabi ko rin kagabi, para hindi ka daw malasin sa New Year, huwag mong isali sa handa ang bilog na prutas. Bakit? Na may itim na buto tulad ng pakwan, chiko, papaya at iba pa. Huwag ka rin maghanda ng ice cream para hindi matunaw ang swerte. At hindi, higit sa lahat, huwag maghanda ng ulam na galing sa hayop na may 4 na paa, gaya ng baboy, baka, kambing, baka tumakbo ang swerte. Huwag ka rin maghanda ng isda at lamang dagat at baka malunod ang swerte. Huwag din maghanda ng may pakpak tulad ng manok, o babo at baka, baka lumipad ang swerte. Kaya huwag ka na lang maghanda. Dahil sa mga prutas, sino ang sinwerte? Ang nagtitinda. Vendor. Maraming kita. Mga kapatid, masama bang sumunod sa mga pamahiin? Kinaklaro lang natin kasi ito ang turo ng simbahan, na ang kapalaran ng tao ay hindi nakasalalay sa anumang pamahiin, kundi sa matapat na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ano naman ang maibigay sa atin ng mga prutas? Samantalang ginawa lang ito ng Diyos. Ang iba sa atin, kagabi, no, patalon-talon pa. Yung lahi naman nila, mga pandak na. Sabi kahit unatin mo kayong katawan mo, nakakatuwa na minsan kailangan din natin paalalahanan ang ating mga sarili. For example, makareceive lang kayo ng barya-barya niyan. Kaya ang isuot yung may stripe, no? Para daw papel. Cheque yung ma-receive mo. So mga ganito, napakarami sa atin, lalo-lalo na sa ating mga Pilipino. Kaya nga, ang unang araw ng taon ay laging taon ni Maria. Bakit? Sino ba si Maria? Siya laman ang pinakaswerteng babae na pinagpala sa babae lahat. Kaya ito ang ating pinagninilayan. By the way, ngayon ay day of obligation sa lahat ng mga Katoliko. Na kung saan, parang linggo ito, no? Pag hindi ka nagsimba, na walang valid reason, ikaw ay magkakaroon ng kasalanan. Kaya napakaganda na nandito kayo, although yung iba hindi makaupo, sacrifice lang muna. Na kailangan, no?
unahin natin ang pagsisimba sa unang taon ng taon. Sapagkat dito natin makikita ang na ibinigay sa ating na mahal na Berhen, ang mahal na Berhen upang maging ating huwaran. Kaya marahil ang unang taon ay laging nakatuon sa pagdiriwang ng kapistahan ni Maria bilang anak ng Diyos, ina ng Diyos. Kaya ito tinatawag nating Theotokos, tagapagdala, God's bearer. At ito yung hamon naman talaga sa atin, no? Na tayong lahat din ay magdadala kay Jesus sa ating kapwa. Ito ang hamon sa atin. Dalhin mo si Jesus sa iyong kapwa. At doon tayo bubuenasin. Sapagkat, ang sinabi ko kanina, ang matapat na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, marami sa atin ang hindi na umabot ng New Year. Alam nyo yan, kung pumunta kayo ng Korea, yung na-crash na eroplano, ilan ang namatay doon? 179, no? Imagine, nagdiwang ng Pasko, kalagitnaan ng hindi na nakaabot ng bagong taon. Kaya marahil kung buhay ka ngayon, sabi ko kanina, magpasalamat tayo sa Diyos dahil ikaw ay buhay pa. Marahil ang buhay mo ay pinapangarap ng iba. Ang kalusugan mo ngayon ay marahil ito ang pinapangarap ng mga taong nasa hospital. Kung malusog ka ngayon, ito, tatandaan mo, na kung saan ang araw na ito ay pagbibilang ng mga biyaya na iyong natanggap. Simula nung unang taon, bilangin ang mga biyaya. Huwag bilangin ang mga wala sa iyo. Kung bilangin mo ito, napakarami. Yung biyaya ay hindi lang naman pera. Ang biyaya ay hindi lang naman kalusugan. Ngunit marahil mayroon kayong mga mabubuting kaibigan. May magandang pamilya. Ito ang mga biyaya. Mga kapatid, nakapag-abroad ka. Nandito kayo ngayon. Ito rin ang pangarap ng maraming Pilipino. Kaya, ialay natin ang lahat na ito sa Diyos. Na sinasabi ko nga, kung alam mo lang kung gaano karaming biyaya ang ibinigay sa iyo ng Diyos, dito mo rin malaman kung gaano ka kamahal ng Diyos. At kung gaano ka kamahal ng Diyos at ipinagtanggol ng Diyos sa kabila ng mga pagsubok. Nandito pa rin tayo ngayon. Tayo ngayon ay buhay, malusog, mayroong hanap buhay, nakapagpadala sa ating pamilya sa Pilipinas, nakakain ng 3 beses sa isang araw, napakalaking biyayang ibinigay ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung gusto mong swertihin, tularan mo si Maria. Sundin ang kalooban ng Diyos. Mamaya sabihin natin sa ating panalangin sa Ama namin, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Kaya, ang gagawin natin ngayon sa unang taon ng taon na ito, huwag na nating bilangin, iwanan na natin yung mga ugali ng mapagmataas, yung ugali ng magiging mayabang, yung mga hinanakit, iwanan na natin yun sa 2024. At dalhin natin si Jesus. Hindi lamang dalhin si Jesus sa ating buhay, dalhin mo si Jesus sa ibang tao. Magiging Theotokos ka rin. Ikaw rin ang tagadala ng Diyos sa kapwa mo. Kaya mga kapatid, tama lamang na tayo'y magdiwang dahil tayo ay pinagpala ng Diyos. Amen.
Tayo magsitayo at ating igasalin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto, hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Ngayon ay araw ng kapayapaang pangdaigdig. Sa harap ng mahigpit nating pangailangan sa kapayapaan sa daigdig, ipanalangin natin sa Diyos ang mahalagang kaloob na ito sa pamamagitan ni Mariang Reyna ng Kapayapaan. Manalangin tayo, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa buong simbahang mag-anak ng Diyos sa lupa, nawa siya ay maging kasangkapan para sa pakikipagkasundo ng sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo. Para sa Santo Papa at sa lahat ng pinunong pangrehilyon, nawa magtagumpay sila sa kanilang mga patuloy na pagsisikap sa pagtataguyod ng kapayapaan sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo. Para sa lahat ng bansa sa mundo, lalo na iyong may digmaan, nawa matagpuan nila sa kanilang pagkakapatiran ang batayan ng kanilang pagkakasundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lipunang tinatampukan ng di pagkakapantay-pantay at pagpapairal ng kanilang sariling kapakanan lamang, nawa lahat ng namamahayan ay lumago sa kanilang kamalayang panglipunan, paggaling sa karapatan ng kanilang kapwa at malasakit sa kapakanan ng panglahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng Pilipinong mag-anak, lalo na iyong wala ng kapayapaan at pagkakaunawaan, nawa tulungan sila ng diwa ng panahong ito upang makaraos sila sa kanilang mga kahirapan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga migrante at mga napilitang mangibang bayan dahil sa digmaan, nawa ang kanilang karapatan sa edukasyon na lubhang kailangan sa ikabubuti ng daigdig ay maigalang at maipagkaloob ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Itinataas din po namin lahat ng mga komunidad na nag-alay ng misa sa araw na ito. Pasasalamat sa mga kaluluwang yumao na po at ang lahat na nandito sa mga sandaling ito sa misa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, tulutan mong pagharian ng iyong kapayapaan ang aming mga puso at kami gawin mong kasangkapan ng pakikipagkasundo sa aming mag-anak at pamayanan. Isinasamo namin to sa pamagitan ni Kristo na prinsipe ng kapayapaan na bubuhay at naghaharing walang hanggan.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang mahal. Ama naming lumikha sa iyo magmumula at nagkakaroon ng kaganapan ng tanan. Sa dakilang kapistahang ito ni Maria, na ina ng anak mong Diyos na totoo, may pagdiwang nawa namin ang pagsimula ng bagong taon at paratingin mo kami sa kaganapan nito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Bukod mong pinagpala sa babaing lahat, ang mahal na berheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Berheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Teodor na aming Obispo at ng Kanang Kaparian. Alalahanin mo si Leonelo at tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakiisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang na namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapulihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Mga kapatid, dahil ngayon ay New Year, nang may ngiting tagumpay, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Mga kapatid, ito si Kristo, ang prinsipe ng kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ko ng katawan ng dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Magsitayo po ang lahat. O Jesus ko, nananalig akong ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat hindi kita matatanggap ngayon sa banal na komunyon. Pumarito ka man lang kahit sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na rin at ipinagkakaisa ko ang aking buong sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, loobin mong sa pagdiriwang namin sa dakilang kapistahan ng mahal na ina ng iyong anak at ng iyong sambayanan, kaming magsalo-salo sa piging na banal ay makapakinabang nawa sa iyong buhay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Unang-una pong lahat, magandang hapon at manigong bagong taon po sa inyong lahat. Sa araw na ito, ang sabi ng Panginoon ay ibabalik sa atin siksik, liglig at umaapaw. Sino bang mga charismatic dito? Amen? Amen. Okay. So, pasensya na po kayo kasi doon sa likod marami akong naririnig na naligaw. Hindi daw makita. Sorry po. Small ano lang po. Ito pong parokya ni San Jose, 160 years na po ito. Dito sa loob nitong mall, itong atrium. Pag ginugol nyo po ang St. Joseph, ituturo po kayo sa Sisters ng Calcutta, hindi po dito. So dapat po ang lagi nyong igugugol yung pangalan nung mall, atrium, yung commercial complex na Emporico Kendro Atrium. Okay? Ito pong nakikita nyo, ang garden po namin, yun yung original chapel. Ito po yung dito makikita nyo dito, yung santuario dati. Ito po ay eskwelahan ng mga babae na Greek French school exclusively for the girls. Okay? So 160 years ago. Okay, ito pong school na ito ay meron pa rin, pero hindi na po dito, nasa PEFCI. Nasa PEFCI na sa gilid po ng Calosamaritis. Kung narating niyo po yung Calosamaritis na Home for the Aged, nandun na po yung eskwelahan na dati na nandito. Okay? So ito po ay kumbento. Ito po ay use ng mga sisters, pero inopen po namin para sa mga pilgrims group. So marami pong nagmimisa dito na iba't ibang lahi na nanggaling sa iba't ibang sulok ng mundo. Katulad po kaninang maga, kaalis lang ng grupo ng Sri Lanka. Okay? So, lahat po nagpapasalamat kami, unang-una, syempre, sa bawat isa, sa individual, na nakarating sa araw na ito, na hindi po siya madaling magkita, pero dahil alam nyo na ngayon, madali nyo nang puntahan. Kasi walking distance lang from Metro and from Cathedral and from Omonia. Okay? So, meron pa pong malaking lugar sa baba kasi may hall kami na kasya ang 250 people. Kaya lang, ito po yung original chapel. Tsaka nandito lahat ng kagamitan. Sa susunod, hindi natin alam. Alay natin, meron pang susunod, di ba? Ito po ay unang Pilipino Tagalog under Father Rex. Pero marami na pong dumaang mga Pilipino pilgrims dito. Salamat. Narinig nyo naman po, for the first time, yung ating choir. Nakita nyo po, bagong mukha. Mga bata. Alam nyo po, talagang blessing. Kasi nung nakita ko lang sila nung Sabado sa daan, in-approach ko lang si Kuya Dominic. Sabi ko, anak, pwede ka ba sa misa natin ng Tagalog para sa New Year? Yes, tita, I will come po. Sabi ko, sige, gusto mo bang magtugtog? Yes, tita, sige, sino po yung knights? So, na-blessingan po tayo, nabiyayaan tayo ng dalawa nating mga gwapong
altar boys na si Matthew Hermes. Wow, si Hermes. Akala ko Hermes. Bigate. Okay, si Saint Matthew at saka si Hermes. Dito po, si Kuya Dom, sana, anak, this is not your first time, okay? Sana magpatuloy ka pa from now and, and then, from now and then. At saka po, welcome kayong lahat na nakita niyo naman, yung mga yan, hindi yan marunong magtatagalog, di ba? Kasi dito daw sila isinilang, mga European sila. Pero tingnan nyo naman, kahit Islam yung mga Tagalog nila, para sa Panginoon, kumanta sila. Di ba? Bakit tayo hindi natin magawa? Dapat tayo din. So, sila lang po yung naglilid, pero lahat tayo ay pwedeng maging member ng choir. Okay? Open po ang lahat. Lahat ko nang gustong mag-alay. Maraming salamat sa mga nag-alay ng misa sa araw na ito. Lalong-lalo na po yung Pusong Pinoy. Hindi ko po kasi sila kilala, pero sinabi na dito lahat ang member nila. Salamat. Ang kilala ko lang po ay 2 tao na malapit sa aking puso. Si Saldi at si Lorena. Okay, palakpakan po natin. Noong Pasko, punong-puno ang katedral ng tao dahil sa Tagalog. Sabi, paano naman yung auno, wala tayong misa? Sabi ni Saldes, posible bang magkaroon ng misa sa St. Joseph? Sabi ko, 135 seaters lang po ito. Nagdagdag pa po kami ng upuan. Binuksan na rin po yung garden para lumuwag. So, siguro po, nasa 200 tayo ngayon. No? So, amen. Okay, maraming salamat din po sa Magic 5 Corpo na binubuo po ng grupo na nandito. Halos dito ay member na rin po ng Magic 5. Maraming salamat po sa inyo. Kay Tita Maring, yung mga nagdala po, pagkatapos po nito, meron po tayong refreshment, meron pong sa labas, may kape, may hot chocolate. Diyan po sa labas, okay? Meron pong butse. Maraming salamat sa mga nag-donate, nagbigay. Yung member ng Magic 5, may suman. Maraming salamat po. Maraming salamat sa ating mga lector na galing po ng Servants Community, sa Catechist ng Miraculous Metal Center, sa Couples for Christ, sa Youth for Christ, sino pa po? Charismatic Movement, Kufa, Core, sino pa pong hindi ko nabanggit? Mga seasonal, nakita ko may mga seasonal tayo sa likod. So welcome kayo mag-join sa Misang Tagalog. Sino pa po? Kufa, sino pang nakalimutan ko? Dito muna tayo, wag muna sa likod. Special mention. Nabanggit ko na po lahat. Novena, Perpetual Help, salamat. Manang Alice, thank you very much. At saka po sa member niya, thank you. At saka syempre, hindi mangyayari yung misa kung wala tayong pare. Pwede ka naman tayo mag-misa na wala si Father. So Father, maraming salamat kasi anytime na tawagin ka namin, you're always say yes. Parang si Mama Mary, no? Sana ngayon ay araw ng Mama Mary. Sana ganun din tayo. Tingnan din natin si Father Rex. Pag sinabihan siya, Father, misa po tayo. Oh yes. O diba si Mama Mary, nung sinabi nung na magko-conceive siya ng Jesus Christ, anong sinabi niya? Diba? Nag-yes agad siya, according to your will, di ba? Thy will be done. According sana, ganun din tayo kapag may mga misa tayo, oh yes, di ba? At saka syempre, ang nag-guide ng buong misa, maliligaw din tayo kung wala siya. Si Tita Robelyn Aceveda. Okay, thank you po sa PowerPoint. Anak, ano pangalan mo? Crystal. Crystal. Crystal? Crystal. Thank you. Kuya, meron po tayong live coverage. Okay? So, naka-live coverage, mapapanood po ng inyong
pamilya. So kunin nyo lang kay Kuya. Ano pong pangalan nyo? Justin. O si Kuya Justin. Hindi po tayo naka-live kasi mahina ang internet. Okay. Naka-record Kung gusto lang nyo po. pong mag-share na lang ng video niya, pwede nyo pong i-upload si Kuya Justin. Okay? So, sa mga individual, maraming salamat at God bless you all. Happy New Year! Gusto ko rin magpasalamat sa inyong lahat dahil pag mayroon tayong Tagalog Mass, laging punong-puno. Pasensya na at hindi makaupo yung iba. Iniikot natin yung Tagalog Mass sa iba't ibang parokya. Katulad nitong darating na Sunday, mayroon tayong Tagalog Mass sa Perayos, 12:30 at alas 3 sa Caleteya. So, sundan nyo na lang sa Facebook. Nandun yung schedule. So, again, maraming salamat. Alam ko yung feeling na yung ating salita, no? ang nakakarating sa atin. Kasi minsan pag narinig natin ang misa sa ibang lingwahe ay mahirap itong unawain. Kaya ito, no, pagkakataon na natin na marinig ang misa sa ating lingwaheng Pilipino. Magsitayo na tayo. Sumainyo ang Panginoon. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Puspusin nawa kayo ng Panginoon ng kanyang pag-ibig at habag. Amen. Tulutan nawang tanglawan at patnubayan niya kayo sa tuwina. Amen. Tunghayan niya nawa kayo ng buong kabaitan at pagkalooban kayo ng kapayapaan. Amen. At pagpalain kayo at ang inyong pamilya ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa. Humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon sa buong taon. Salamat sa Diyos. Happy New Year!